Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo muli nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang bayan. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa kapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagalo mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nanalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Panginoon, hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat.
Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang amin na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayanan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw na kung kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabig ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay maibalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong lungsod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang lahat po ay magsitayo. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa, nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan,
at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumayo o lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyang tinig. Sinabi ni Jesus ang kalinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino ang mapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Bill. Din po sa mga nakasubaybay sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Maganda ang paalaala ng Ebanghelyo ngayon na ipinapakita sa atin ang katangian ng isang mabuting pastol. Sabi po natin noong nakaraang pagninilay, ang pastol ay dalawang uri. May pastol na mabuti at may pastol na masama. Ang masama ay nababayaran dahil hindi nila minamahal ang kanilang tungkulin. Samantalang ang mabuti, itinataya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At napakinggan natin sa ating binasang Ebanghelyo yung katangian ng isang pastol na siya'y pintuan ng kanyang mga tupa. Ibig sabihin, doon dumadaan, doon lumalabas ang kanyang mga tupa. Pumapasok para mamahinga, lumalabas para ipastol sa mainam na pastulan. Literally, ang pastol ay talagang pintuan sapagkat doon siya natutulog sa pasukan ng mga tupa upang ipagtanggol ang mga tupa na kanyang inaalagaan laban sa mga magnanakaw, tulisan, masasamang hayop. Kaya walang nakakapasok na iba at walang nakalalabas na mga tupa dahil mismong ang sarili niya ang nakaharang sa pintuan. Ibig sabihin, ganoon magsakripisyo, ganoon magmalasakit ang isang mabuting pastol. At yun si Jesus. Si Jesus ang ating pintuan patungo sa Ama. Si Jesus ang ating pintuan patungo sa buhay na walang hanggan, sa katotohanan, sapagkat siya na mismo may sabi, ako ang katotohanan, ang daan, ang buhay. Kaya nga ipinakita yun mismo ni Jesus sa kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-aalaga, ang pagkataya ng buhay para sa kanyang mga tupa, nang mismong ialay niya ang kanyang buhay sa krus, na mismong sariling buhay ay hindi ipinagkait sa mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Ama. Kaya nawa ang imahen ng mabuting pastol ang maging ating saligan, ang ating maging batayan, ang maging halimbawa natin upang ang sino man na ating ilalagay sa pwesto na gusto natin ay nakaayon sa halimbawa ni Jesus na ating mabuting pastol. Sa ating paggawa noon, nagigita yung isang tunay na tupa ni Jesus. Nakikinig, tumatalima, at gumagawa ng tama. Yun ang ating papanindigan, yun ang ating isa sa buhay, upang sa ating maliliit na paraan, tayo
ng mga tupa ni Kristo ay maging pastol din para sa iba, para sa ating kapwa, sa kapurihan ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos sa taglayang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain at ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Madaming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwang ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kay sana mga apostol ang lahat ng mga banal ni San Fernando na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
walis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapi ng iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Pagkaloob mong kami malawalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Maaari po kayo lumapit sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Susunod po ay ang pagbabasbas sa mga religious articles. Mangyaring lumapit na rin po kayo sa unahan. Amanay pagmahal sa ilagumula ang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan na anibersaryo ng kasal, nakatakdang may ibang bansa. Pagkalooban sila mas mahabat makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwalang na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggawain at hadikain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabid sa pag-ibig. Hiling namin doon sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala, mga kasangkapan sa panalangin, upang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghangad ang buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga birthday celebrants. Happy birthday po sa inyo lahat and happy wedding anniversary for those who are celebrating their wedding anniversaries. Sumainyo ang Panginoon At sumayo din. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.